Pilipinas, sila ang naghari sa sariling pag-aari. Dahan-dahan na wala at tuluyan na pawing lumag. Muslim ang tunay na may-ari. Gusto kong itama lahat ng maling kaalaman tungkol sa tunay na nangyari nung nakaraan. Sa pamamagitan ng awitin ko, ito kapayapaan. Pagkakaintindihan ang dasal ko, ikaw, ako, tayo na nagarito. Kapag natin mapasa at hindi lahat ito. Ikaw, ako, tayo ay Pilipino. Halika na't makilahok sa laban na ito. September 21, 2014, Kalinaw, Mindanao. Assalamualaikum. Mayong adlaw Iligan, mayong adlaw Lanao, mayong adlaw Mindanao, mayong adlaw Pilipinas, mayong adlaw sa nagsunod niya itong programa sa kahanginan ng Mindanao. Ang tingog alang sa Mindanao, tingog alang sa Kalinaw nga ato mabati din sa radio station RMN DXIC. O sa nagsunod ka nato live sa internet pinaagi sa Ustream. Mayong adlaw ka natong tanan kining inyong alaga ug higala sa kahanginan, Pastor Montesilio sa Kasuagan, Lanao del Norte, kasamtangan na Pangulo sa Bantay Ceasefire sa probinsya sa Lanao, usa team leader sa Civilian Protection Component sa Mindanao People's Caucus. Ilalim kita sa International Monitoring Team sa ito dinhi sa Iligan o sa Lanao del Norte, Lanao Sur, kasamtangan usab na chairman, co-chairman sa Mindanao People's Caucus. Ang Mindanao People's Caucus kini adunay mga opisina nga makaplagan sa number 77 MacArthur Highway, Matina, Davao City. Ug kini usab dunay opisina dinhi sa ato sa Lanao del Norte. Ana kita sa 089 Muhammad Street, Poblacion, Kauswagan, Lanao del Norte. Ang Mindanao People's Caucus kini usa ka organisasyon nga ginalangkuban sa mga kaigsuonan nato nga mga lumabmoro og Kristiyano nga nagapangita sa tinuod nga kalinaw kalambuan sa atong dapit ug sa atong katawhan dinhi sa Mindanao. Ano alasab kita nag-uban kami niyo sunod sa 30 minutos nga atong programa sa kahanginan. Ang Mindanao, ang tingog alang sa Mindanao ug ang tingog alang sa Kalinaw. Aron maghatag kita sa kanunay labas nga mga update sa nagapadayon nga hisgutanan sa negosasyon alang sa Kalinaw dinhi sa Mindanao tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Moro National Liberation Front. Akong mainiton dahil nga pagbati o pangumusta kang Ma'am Josephine Jaron Cordelia, ang columnist sa Rimatin News Central o sa Herald News o sa Sambutime.com, usa ka journalist nga na-assign sa Senate of the Philippines o professor usab sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Pero medyo layo siya, pero niingon na lang siya sa kuang ipangumusta na lang kuno siya kang sa atong amigo nga sa Lieutenant Colonel Yomar kining Jose Doctolero, ang CEO sa 15th Infantry Battalion sa Philippine Army nga nakabase din sa Lanao del Norte, particularly diha sa Bagumbayan, Kauswagan, Lanao del Norte. So kining Colonel, maayong kining adlaw kanino. Good afternoon, mga mainitong pangumusta gikan sa imong suod na higala si Ma'am Josephine Jaron Cordelia. Usab ato mga amigo nga mga sakop sa kasundaluhan din sa Lanao del Norte. Mayong hapon kaninyong tanan usab. Ang September 21 is the United Nations International Day of Peace. So pag ining adlaw karon kining sa ulog ang tibuok kalibutan pinaagi sa kaning deklarasyon sa United Nations sa ginatawag nga United Nations International Day of Peace. So karong hapon mga alas 3 ang Pakigdait Incorporated kauban usab sa Office of the Presidential Advisor in the Peace Process magapahigayon kini sa usa ka activity nga ginatawag ni siya Solidarity Fellowship for Global Peace on the occasion of the International Day of Peace Celebration 2014 karong alas 3 sa kahaponon ngadto sa alas 7 sa gabi.
At kini ipahigayon dia sa Marros Cocina in front of Plaza Alemania dinhi sa siyudad sa Iligan. Ang rasyonale ni ini a gathering of international and local stakeholder all working for peace and community development in Mindanao. And this activity aimed to provide a venue where one could share about their country and their views on peace and current issue, irrespective of disputing the right of people to peace, and this convey a message that peace is everyone concern and responsibility, and each one of us, regardless of where we came from, had a valuable role to play in the promotion of peace. So karoning kining hapon ang mga participante nga giina-imbitar niini ang ato mga international non-government organization nga nagaserve ka nato diri sa Lanao ug usab siguro diri sa Mindanao, ang atong mga religious leaders. So silang Father Chito siguro, hopefully na magkita-kita ta sila Sister Carmen Jairosa, sa Sister of Mercy, uban pa nga mga religious leaders diri sa Iligan, mga akadem, mga maestro ug maestra nato, ilabi na kadtong mga maestro ug maestra nga nagatabang kanato sa pagpromote o pagpahibalo kung unsa ni ka-importante ang kalinaw alang sa matag usa kanato mga members sa civil society organization sa diri sa Iligan City, usab mga sakop sa kasundaluhan sa Pilipinas, atong mga local government units, and then sakop sa Philippine National Police. Hopefully magkita-kita ta karong hapon alas 3 diha sa kining Marros Cocina diri dapit sa Quezon Avenue gani. So ug usab og mga adlaw dunay pagahimuon nga candlelighting for peace nga pagahimuon ugma September 22 Lunes alas 4 hangtod sa alas 6 sa hapon adto kini ipahigayon sa Maigo Central Elementary School, Maigo, Lanao del Norte. Ang katuyuan niini ang rationale, the National Peace Consciousness Month is celebrated annually every month of September pursuant to the Presidential Proclamation number 675, and this year marks the 11th year of the said celebration with the theme Kaisang Bayan para sa Kapayapaan, wherein it gives emphasis on the collaboration and cooperation of stakeholders in the promotion and preservation of peace of our beloved homeland. It simply convey a peaceful message, let us work together for peace. Ang mga participants ini tanan nga stakeholders nga mo appeal dito sa pagpahigayon sa usa ka pagdagkot sa kalinaw alang sa ang pagdagkot o kandila alang sa kalinaw dito sa eskwelahan sa Maigo, Lanao del Norte. So naghuna-huna ta nga siguro ang mga participants niini ang mga religious leaders, particularly sa kuning lugar sa Maigo, pinangunahan sa atong chairman si Father Reggie Quijano, kura paroko sa dito sa ilahang simbahan sa kining Maigo, ang mga magtutudlo nga atong mga partner na estudyante, siguro mga adlaw mga estudyante mo apil niining mga activity, civil societies organization, Armed Forces of the Philippines, kanunay nga sa dihang naghimo tag mga aktibidad nga ini ang atong mga kasundaluhan diri sa Lanao del Norte, ang hugot kayo nga nagsuportar kanato sa mao nga mga activities nga atong gipahigayon ngadtong milabay nga mga higayon ugma po mag-expect ako og karong gabi nga naa sa mga atong mga kasundaluhan na ang mga local government officials, local government unit, and then ang Philippine National Police usab sa Maigo, hopefully usab Lanao del Norte, silang si kining PD Paitaw expected nga naa na sila ni anang mao nga higayon. So kining mao nga adlaw di ay dali ara sa bulan unong mata ka bulan diri sa station XIC kani sa may katapusan nato nga eri sa ato ang kining program sa Mindanao sa Sunday nya akong ginahon na nga basi pa
di pataka siguro maka-extend ba ta o dili. Akong gitan-aw na siya unsa pa gid mga latest development, but so pasalamat ko di ay sa atong istasyon sa DXIC. Kauban nato sunod sa unom ka bulan silang si Ramil Imburong ang ato station manager, o niya ang si Mama Riz diha sa ato ang kining opisina, usab ang technical staff nga nagsupport kanato sa maong unong kabulan nga kining pakig-uban kaninyo sa paghatod sa mga kining latest development sa peace negotiation. So pasalamat pa rin na pa kung nabilin nga natulog pa siguro ka kining adlaw sa atong Merkulis, o niya amo pang sabutan sa opisina unsay mga kining posible nga gahimuon pagyud para nga makahatag ta og kining dugang nga informasyon ngadto sa atong mga katawhan. So alang sa pamilya sa DXIC, nagpasalamat ako sa kining inyohang suportar kanato. Napakoy gamay nga obligasyon amo ning isettle, napakoy kulang kining environment for Wednesday. So ang ato ang Sunday wala tay problema, mag-enta nga wala problema sa unya akong gipahikay na sa akong mga tao. Ang ato ay yung programa gina-sponsor ni siya sa World Bank through Marabeca sa Mindanao Civil Society Organization pa kining peace partners ang nagsuportar kanato, pinangunuhan ni kining Attorney Marian Arnado o niya usab sa Mindanao People's Caucus. Pasalamat ta kay nakalahutay ta. Abi nako to pagsugod nga lisod paglahutay, especially kung nag-travel ka nga udtong dako. Unya pasalamatan pud nako dahil ito mga kauban nato nga nagapaminaw sa matag Domingo sa udto dili lalim ning orasa kay lami kay ni siya ipiyong lami kay katulog. Unya dili sa ako ang sa technical department sila Brother Judy Iton, sila si Engineer Felix Talasan ug uban pa. Kining pasalamat ko sa inyong support. So napata Merkulis, so kining hopefully magpadayon ta ilabi na karon nga kinahanglan nato na ang paghatag sa mga updates para sa nagapadayon nga negosasyon. Ang bula karon na nasa Senado ug sa Kongreso, unya nagampo gid ta nga mahuman gid siya nga kanang walay mga kabilingan nga masinati. So kami adtong September 10, 2014, ang Bangsamoro Basic had been officially turned over to Senate President Drilon and House Speaker Del Monte. Pagkahapon gid anang September 10, gipasaka dayon sa Kongreso ang House Bill number 4994 na anang pagka alas 2. So gidawat nila mga alas 10 pasado. Unya pagka alas 2 abdi kay ni ato mga congressman di ay. So pasalamat ko ninyo. Pinangunuhan gid sa ilaha sa ato ang speaker, si House Speaker Feliciano Del Monte Jr. ang nagbuso sa maong House Bill number 4994 nga balaod nun. Unya gi ayudahan pod, gikuyugan pod ni siya ni Hilidina Abad, si GB Agabaw, si Sergio Apostol, si Pangalian Imbalindong, si Carlos Padilla, si Congressman Robert Puno, si Congressman Nitali M. Gonzales II, si Nelsonin Sarmiento, si Enrique M. Cojuanco, si Mark Leandro El Mendoza, Eliandro Jesus F. Madrona, Elpidio Barsaga Jr., Antonio F. Lagdamio Jr., Congressman Rolando Andaya Jr., Nicanor Imbriones, og si Congressman Raymond Democrito Mendoza. So ubay-ubay gid sila nga mga congressman ang nisuportar niini pinangunuhan sa ato ang kining ato ang speaker sa kaning ubos nga balay balauranan dinhi sa Pilipinas, o tinatawag na nato ni siya House of Congress. Ang ato gyud mismo nga speaker na si Feliciano Del Monte ang maong nangamahan sa maong Senate kaning House Bill number 4994. Dinhi na questions namo dinhi
doon na ingon si Atty. Amado sa kuha nga pastor namang usa ra man kabuok nga kining Muslim nga nagsuportar si Congressman Pangalian ng Balimbing raman siya. Actually maayong hapon der Congressman, nagkita ta last time sa dihang didto ta sa Kuala Lumpur atong panahon nga nasaynan tong kining ika-upat nga kining annex and normalization and usab kanang atong sa Bangsamoro Waters. Nagkita ta didto niya. Hopefully nagkita pa pud tag usab siguro kung na ako'y panahon nga mo bisita ko diya sa Kongreso. So nangutara si Atty. Andrade, asa mo ning ubang nga mga Muslim nga mga congressman nga nung si Pangalian Balimbing raman. So basig di ta kabalo, basig sobrahan na kadaghan kaya akong gitanaw ubay-ubay gid sila mga kongresista nga misuportar niini. Unya pagka kining pizza 15 lima ka adlaw gikan sa duso sa maong kining pagdawat nila sa Bangsamoro Bicyclo katong kining final draft na gyud kay doon naman itulo ka draft sa Bangsamoro Bicyclo nga gisulat katong gisulat sa Bangsamoro Transition Commission nga gisubmitar atong Abril 22 unya paghuman kadtong giusab sa opisina sa presidente ug sa mga kining mga abogado niini kay ilang gitad abas-ibad mo sango nga ma-declare na hinuon nga unconstitutional. Gisiguro sa atong mga abogado sa opisina sa presidente nga makapasar gid siya nga dili siya ma-question na unconstitutional man siya mo nang dili na hinuon mas mo kining langa na hinuon ang pagpasar niini. Pero pasalamat ta kay nahuman na-settle ra gid siya. Wala na matabang sa Transition Commission, sa Bangsamoro Transition Commission ang mauna issue. Nagpalaban sila sa peace panel and then medyo siya miungot niya sa panel level kay gi-elevate siya nga issue sa panel level pero niungot siya kay siguro dunay mga kining issues nga maglisod sila pagresolba buto sakto gid itong among recommendation na we need negotiators that can directly kining access to the president anytime. Unya nalipay ta kay si kining atong secretary Paquito Ochoa ang nibaba gid siya. Unya siya na tong direkta nga nakig-negotiate ngadto sa kining chairman sa negotiating panel sa kining peace panel and then na-resolbar ang mao nga issue. Mao na to siya nga draft katong final draft nga nasabutan na ni Ochoa. Gipirmahan ni Ochoa ang katong pagkahumanan niini og sa kining chairman sa BTC og sa peace panel sa kining Imayalet. Motong basa kini sa atong presidente nga after nabasa target ato is 29 of August to siya ihatag ngadto sa Congress unta wala na siya maapas tungod sa kabaga siguro niini nya nakumpleto ang final draft mga 7 sa September after siya nga na-complete gihatag na dayon kini ngadto sa Kongreso ug sa Senado. So mo nang pagkapit sa pasar ang kining Senate House Bill numbers 4994 unya pagkapit sa 15 dayon sa September ang Senado wala pud sila magpalupig ang 16 Congress sa Senado wala pud sila magpalupig ilang gipasaka ang Senate Bill number 2408 gitawag ni siya Bangsamoro Basic Law. It was filed on September 15 unya wa pud magpaulahi ang si Senate kining President Drilon ang atong ikatulo sa pinakadako nga tao din sa Pilipinas sa atong Senate President si kining Senator Drilon Franklin ang ni sponsor gid niini ang iyang mga kauban sila si Soto Dr. Vicente si Cayetano Alan Peter and then si Ligarda Loren si Recto Ralph si Ejercito si Binay Maria Lourdes Nancy si Escudero Francis
Chis Escudero, si Aquino IV, Paulo Benigno or Bam Aquino, si Angara Juan Edgardo Sone Angara, so si Cayetano Pia, si Hunasan Gregorio, si Senator Gingona III, Chopisto Gingona III. So akong gitan-aw 3 sila ka mga tinisinito ang kining sponsor ni ini nga akong nakita itong kaning majority na sila daan kung ipaagi man og butasyon, majority na daan nga kining 3C mosuportar gid ni siya sa maong balaod nan. Medyo tungas-tungaso nato diha ang dapit sa Kongreso tungod kay nagkinahanglan tag number sa Congress, pero sa nakita nato daghan kaayo ang kaalyado ni Pinoy diha sa Kongreso. So mag-expect kita na mapasar na siyang maong balaod nun. So ingon ana ang development nga nasinati nato unya kanang nakita nato nga nag ang maong Bangsamoro basic law, particularly sa Senate, it was we have 13 co-authors sa Bangsamoro basic bill, and then it crosses party lines in the Senate. So dili lang itong usa lang kapartido ang nagpalayo ni ini, kundi daghan kaayong halos sila nga mga partido ni suportar gyud. Ato mo yung nakita og unsa gid ka mahinungdanon ang kalinaw dinhi sa atong isla sa Mindanao. So kung ang Mindanao sa una mga 1970 sa among pagtuon 80s, 60% sa una ang 60% sa gross national kining GDP sa Pilipinas, 60% sa income sa Pilipinas nagikan na siya diri sa Mindanao. Pero nahimong human sa kanang sunod-sunod nga kaguliyang naapektahan gid ang atong nasod mo na hinungdan nga ang Pilipinas nabiyaan na. So sa pagkakaroon daghan na kaayong mga investors ang nagplano nga mubuo og kanang puhunan dinhi sa atong lugar, unya katong mga kaigsuuna nato nga kaning agaplano na nga mugawa sa adto manarbaho sa Malaysia, dunay uban manarbaho dito sa ibang nga lugar. Kung pananglitan, kung suportahan nato ni siyang Bangsamoro basic law, dili na mo pwede na mo manarbaho na diha. Naanay mga dagko nga mga negosyante, particularly mga Europeans nga gusto mubuo og mga negosyo dinhi sa atong dapit kung makining aprobahan na ng Bangsamoro basic law. Hopefully mo kami sa Mindanao People's Caucus nag-aghat gid ni sa matag usa nga atong suportahan ang peace process, atong suportahan ang peace agreement. Wala na siguro ilain nga organisasyon pa sa nga nakita nako nga hugot ug manago naman tong uban nga mga partner nato. Kanang mailang mo trabaho lang kung dunay kwarta kami sa Mindanao People's Caucus na manarbaho mi naglihok mi nga wala gani mi kadang usahay bunot mi sa among kagalingon nga bulsa para lang gyud sa kalinaw. Ako umuingon ko nga akong mga resibo diya sa balay nagtambak na siya tungod sa akong trabaho sa buluhaton sa kining higayon. Yun lang ang Bible na blessed are those peacemakers for they are called children of God. So ang kalinaw usa ni siya kabutang na nindot kaayo nga atong ikabilin gid sa atong mga kabataan. Kanina natong ginatan-aw nga kung wala gi ka kalinaw, wa gi kalambuan. Ingon sila nga wala man po kalambuan o wala po kining wala may kining kalinaw o wala kalambuan, kuha na siya nga dikit na sila. Pero makita nato nga bisan pag unsa kadako siguro ang imuhang na invest unya magkaguliyang na pod back to zero or back to nothing gani. Ang resulta kinahanglan gid na mag-una gid na pangitaon una nato ng kalinaw unya sa dihang maangko nato ng kalinaw mosunod na dayon ang siyang kalambuan. So kanina na akong gibalik-balik sa uban nako nga mga programa katong yun nako ang Bible diha lang kabutan importante kaayo para nga muuswag ang tao unsa na siya. Anong ginagawa na behold how good and how pleasant it is when brethren dwells together in unity, for there the Lord command the blessings. Muna ginagawa din sa sabor, din sa Psalms. Ginagawa ni Prophet David o Daud sa mga Muslim. Matahong gid ka ito tanawon tong mga tao nga maghiusa alang sa kalinaw.
ngano man kay ang Dios magapanalangin nga na kanila. The Lord command their blessing. So salamat kaayo. Wala na tayo oras na po na ito nga isuon. Nalipay ko siguro sa akong mga parties, magkita-kita taon niya usab diha sa unahan nag-abot ta. Kanya ako pong mga pagpasalamat sa atong mga tigpaminaw, sa pasalamat sa DXIC. Ako lang tanaw noon sa pagidang latest development. Kanya manamilit na ko, kanya magaingon ang kasabutan alang sa kalinaw sa Mindanao. Kini naghatag ka natong kasiguruan nga ang problema sa Mindanao kini aduna nay kasulbaran, ug akong gihamyo ang tanan nga kini atong suportahan aron ang tinud-anay nga kalinaw kalambuan ato nang maangkon pinaagi sa pagsuportar nato sa kasabutan sa kalinaw. Atong suportahan ang peace process, atong suportahan ang comprehensive agreement o dabang Samoro. Alang sa kalinaw kini inyong higala sa kanilang pastoryo Montesilio manamilit na kaninyo nini atong programa ang Mindalinaw, ang tingog alang sa Mindanao, tingog alang sa kalinaw. Magkita-kita ta sunod Merkulis sa alas 7:30 sa kagabion hangtod sa alas 8 sa gabi. Mag-uban-uban kita sa samang istasyon. Ang Diyos magapanalangin kanato. Mindanao, ang programa nga gidumala o gihatod sa inyoha sa Mindanao People's Caucus usa ka pundok na nagalihok alang sa katawhang luman puro ug Kristiyano. Mindanao, tingog sa Mindanao, tingog sa Mindanao. Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa nagdumala iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Ang musunod na programa ng debate usa ka binayran. Ang mga pulong ug gunahuna nga pagkaluwatan sa nagdumala dinhi iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Itanyay, pagbalik sa Islamic Society of Southern Philippines, ang Pilipinan. At ito, the voice of truth. At ito, ang silog sa kanatira, from the voice of truth. Hindi sinabihan, nagsilog ang kanatira at kasalsanan. Nakasama sa itong lugar sa kahayag ng Pilipinas. Sa mga gisman at yawanan, sa matarong at kaitan. At ang kagyagi-abot ang tinig sa kanatiran. Sa hinay-hinay, nagkahanay ang tinig sa kaitanan. Tuhit sa kinayahanin, nga dili, makaharin sa kanatiran. At ito, sa voice of truth. Igtron, amin ang alahad sa kanatiran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. O mayong hapon sa tanan nga nagasunod itong programa. Mga kaigsunan, aniusap kita sa kalihukan sa Center for Discovering Faith nga gipangunahan sa Balik Islam Society of Southern Philippines. O guban ako karon si Brother Ali Budin Bantilan o siguro muhabot ang taon si Brother Ali Bransing. Kini ang inyong igsoon si Brother Abdullah Imanaman ngayon kaninyo mayong hapon sa taron. Mga kaigsunan sa milabang nga buha ka Domingo